Mga kababayan, opisyal ng Davao, insiniwalat kung sino talaga si VP Sara Duterte. Ito po ang tunay at totoong Inday Sara Duterte. Panoorin po natin hanggang sa huli. Alam mo, hindi lang nakasama ko yan sa politika si Vice President Sara Duterte. Nakasama ko yan sa trabaho as media. Oo, talent namin yan sa GMA before. So, kilala ko yan. Simulat nung hindi pa siya naging public official. I know her. Walang korupsyon. You know, pwede kong itaya ang karir ko, no? For the Vice President. Alam niyo mga kababayan, ito po ay isang councilor ng Davao City. At matagal lang nakatrabaho si VP Sara Duterte na walang bahid daw ng korupsyon dahil napakaganda daw po ng Davao at napaka-safe po at wala naman daw po nang napatunayan sa kanya sa mga ibinibintang alegasyon. COA na po ang nagsabi ng subsequent report na walang maling ginawa si VP Sara Duterte. Di ba po? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. My warmest greetings to the men and women behind Hakbang ng Maisog who are gathered today in the spirit of solidarity and love of country. Let me thank you for your commendable display of unity in tirelessly rallying for genuine transformation. Teka lang po, nakalimutan ko tuloy na si Marcos ang presidente. Kala ko si VP Sara Duterte ang presidente. Pag napapanood ko kasi si VP Sara, bigla akong naiisip, ay VP lang pala siya. Scored by our shared democratic principles and deep regard for the welfare of our kababayan. With your brave and tireless dedication to the noble purposes of the Maisog movement, it is my sincere hope that together we can advance justice for the underprivileged and work towards the vital task of fostering a brighter future for our nation. Tatay Duterte lang po talaga at si Vice President Duterte ang nagmamahal po talaga sa ating mga mamamayan. Yan po, sa mga kababayan ko, i-vote straight po natin ang PDP laban para sa ngayong taon na to sa Senado dahil sila lang po talaga ang pag-asa natin. Ang pangako ng pagbabago ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. Sa harap ng mga hamon, doblehin natin ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong dedikasyon sa bayan at suporta sa mga advokasya ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Sama-sama tayong magsusulong ng mas matatag na sambayanan para sa makabuluhang pagbabago. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. So, deserve po talaga ni Mama VP Sara Duterte na maging 18th president. Sana nga po siya na po talaga yung maging presidente natin sa susunod na eleksyon sa 2028. Ako po ay nalulungkot kasi po ang Kapatagan ay buong sumuporta sa ating Vice President nung eleksyon nila po. Alam po ng mga pamilya Duterte or ang ating mahal na presidente si Digong na laking pasasalamat namin dahil nawala talaga ang droga dito nung time na administration niya. Kung hindi po siya naging presidente, marami pong sanang mga siraulo dito ng mga tao. At tama po kayo, Mayor. Siya po ay Mayor ng Kapatagan, Lanao del Sur. Sinuportahan po niya si Pangulong Duterte para sa tunay na kapayapaan. Correct po kayo dyan, Mayor. Suportahan po natin at protektahan po natin si VP Sara Duterte. Hindi mo pwedeng iwanan yung mga gamit dahil ninanakaw. Pero nang maging presidente si President Digong ay nawala po yun. At naging drug-free ang Kapatagan. Drug-cleared kami. Hanggang ngayon, nalulungkot ako kasi paunti-unti na naririnig na bumabalik mga drugs. So, itong lugar namin, binabantayan namin na hindi talaga kami mapasok. Yung aming pag-drug-cleared municipality ay gusto namin yung tuloy-tuloy na. So, nalulungkot. Si Mayor na po nagsabi, mga kababayan,
ang droga na naman, mga drugista, nagsisibalikan na naman po. Yan po sa Lanao del Sur, drug-free na daw po sila noon. So, nung umupo si Pangulong Duterte. So, ngayon, napatunayan natin na itong si Bangag, wala akong ginagawa at ito, inaano niya talagang hindi niya nakokontrol. Ayan po ang patunay na ito ay isang mayor po ng Lanao del Sur, Kapatagan. Si mayor po sinusuportahan mo talaga niya itong si mga Duterte. Ako ngayon na humaharap ngayon si Vice President Sara na impeachment, na binoto siya ng tao na basta-basta na lang i-impeach ng ilang tao. Kami ay bumota kay Sara, buong munisipyo, landslide po ang boto dito ni Bongbong Marcos at si Sara. Naniwala kami kay Bongbong dahil kay Sara. Kung wala... Totoo yan, Mayor. Nabudulo tayo ni Bangag. Yan po talaga ang nangyari. At nagamit po si VP Sara Duterte para manalo po siya. Totoo po yan. Tapos si Sara sa kanya, hindi po namin siguro mabubuo yung tulong kay President Marcos. So yun po, nalulungkot po ako. Gusto ko iparating kay BCE Presidente Sara na ang Kapatagan Municipality po ay suportado po sa iyong laban. Ano man ang, kung malapit lang Manila, kasama mo kami lagi. Kasi babae ako at babae ka rin, kaya magsuportahan ng mga kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan. Tama po. Mabuhay po mga kababaihan. Sana ipagtanggol po natin si VP Sara at wag ho nating hayaan ito na mangyari sa kanya na mapatanggal sa pwesto. Hindi lang po yung mga kababaihan. Siyempre po, lahat po ng mamamayang Pilipino dahil sa po ginagawa na itong mga tulonggis na po itong mga to at Bangag at walang ginagawa na maganda dito sa ating bansa dahil nga dito sa korupsyon na to na nangyayari at hindi ho nila mapaliwanag ang BICAM report. Yun po, malalaman po natin yan. Parang klarong-klaro na you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that you can trust and stand with shoulder to shoulder. Pero yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. I don't regret supporting him. O yan po Si Mayor Magalong na po yan ang nagsabi na hindi po niya nire-regret si Pangulong Duterte na suportahan dahil napaka po to talaga tunay na leader talaga at matapang, may paninindigan at ginagawa talaga lahat para lang sa atin, para mapaganda lang ang ating bansa, para maging maayos at maging maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan po ang totoo dyan. I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa Davao noon. And he was very supportive. He was very genuine. When I became mayor, very genuine din yung the way he deals with me. Wala akong nakitang pretension sa kanya. Hindi ho pretension daw. Hindi ho na nagkukunwari na ito nga support na na yung ginagawa niya ay totoo. Hindi ho kagaya nitong si Bangag na ang ginagawa lang ay nasa loob lang ng Malacanang. Ewan ko kung anong ginagawa, nandun lang at kunyari daw maganda daw yung ekonomiya ngayon. Pero ang nakikita po ba natin ang progressive ng bansa? Hindi ho. Ang nakikita natin itong mga media na nagpapakalat daw na ito nga, nagpo-post sila ng mga survey na ganito, maganda daw ang ekonomiya natin. Yan po ay di ako naniniwala. Kayo po ba naniniwala sa mga sinasabi nitong mga survey na to? Di ba? Hindi. Dahil nakikita po natin kung ano po yung nangyayari, di ba? Hindi po totoo to. Ito po ay panlilin lang sa atin. Kaya hindi ho tayo papayag sa mga ganitong panlilin lang, mga kababayan.
But then when you put that side by side with the deaths that happen, mga kababayan po natin. Oo nga, nakakalungkot din. Nakakalungkot din na, alam mo kasi, ang presidente, syempre, strategic, strategic guidance lang yun sa kanya. What? Pero yung how, nasa nasa implementing agencies eh. Ang nangyari, during the implementation na execution na, wala na, mali-mali na. Ang dami ng mali-mali eh. Ang dami ng mga flaws sa operations. Nakita ko yun eh. In fact, I was the head of the oversight ng anti-drug campaign, yung Tokang. I was the head of the oversight committee, and during our meetings or command yung tinatawag nating paano ba tawag namin doon? Command conference. Command conference, yeah. Lagi kong binabanggit yan. Sinasabi mo na? Ay, oo. Talagang sinisita ko yung mga general. Binabanggit ko sa kanila, ito, yung mga findings namin. Sinasabi ko na, naman, nagagalit din naman si Kwan. Si Kwan, pag sinasabihan ko na marespeto sa akin si Ronald si Shanship PNP. Talagang nakikita niya kung pinapagalitan ko yung ibang mga general doon eh. Sabi niya, talagang sinusuportan niya. At nagbibigay din siya ng guidelines. Nagagalit din si Ronald, nakikita ko rin, pinapagalitan niya. Pero siyempre, nahihiya rin siyang talagang maging too aggressive kasi nandun kami na upper class niya na... Alam po natin na hindi naging perpekto ang drug on war ni Pangulong Duterte. Pero nakontrol po niya ang paglaganap ng droga at naging matahimik po ang ating bansa. Na staff niya, members of the command group. Pero genuine naman nakikita ko kay Ronald. Kilala ko yan si Ronald. Very close yan sa akin. Dismayado ngayon ang isang konsehal ng Davao City dahil sa nangyaring impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang karagdagang detalye ng balita mula kay Prince Tripoli. Hindi maitago ang pagkadismaya ni 1st District Davao City Councilor Tek Ocampo sa mga nagaganap na hakbang para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi lamang ang kanyang mga kababayan sa Davao City, kundi maging ang buong Mindanao ay hindi natutuwa rito. Totoo pong nakakalungkot mga kababayan sa mga pinagagawa nitong mga tolongkis na to sa Kamara. Dahil minadali po talaga na itong impeachment ni BP Sara Duterte. At planado po talaga nila na pabagsakin ito at tanggalin sa pwesto at hindi ho makatakbo sa 2028. Kaya po sa mga Mindanaoan, suportahan po natin, protektahan po natin si BP Sara Duterte sa mga ginagawa nitong pangaharas kay BP Sara Duterte po. Ni Ocampo na malinaw na ang impeachment case laban kay VP Sara ay isang political harassment at walang basihan. Dagdag pa niya, matagal nang na-liquidate at napatunayang ginamit ng tama ang 125 milyong piso na intelligence fund laban sa bise. Ang kanila naman, ba't hindi nila tinatanong yung ilang bilyon-bilyon na kanilang nilulustay? Bakit itong kay Sara napakaliit? Ginagawa lang ng paraan yan para to eliminate the Vice President because he is a very strong contender in the coming 2028 elections. Totoo pong political harassment po ang ginagawa nila kay BP Sara Duterte. Dahil po, binabaling po nila itong issue dito sa BICAM report na ating pong budget na bakit po ito ay blanco. Ito po ay dinadivert nila ang usapan para ang mapag-usapan po ay impeachment kay BP Sara Duterte. Dahil nga po natatakot na sila baka manalo pa itong si BP Sara Duterte sa 2028 at ito nga balikan sila ng mga to dahil nga ito naisiwalat na yung nabulgar na po yung kanilang pangungurakot dito sa budget na to at hindi po pa nila mapaliwanag. Kaya ito ginagawa nila kay BP Sara Duterte. Ayon pa kay Ocampo, malinaw na mailayunin ang ilang grupo na sirain si VP Sara dahil isa itong malakas na katunggali sa nalalapit na 2028 presidential elections. Binigyang diin din ng konsehal ang tila pagwawalang bahala ng gobyerno sa isyu ng korupsyon sa bansa. Alam mo, hindi lang nakasama ko yan sa politika si Vice President Sara Duterte. Nakasama ko yan sa trabaho as media. Oo, talent namin yan sa GMA before. So, kilala ko yan. Simulat nung hindi pa siya naging public official, I know her. Walang korupsyon. Yan po narinig po nyo. Matagal niya na kong kilala yan. Talagang wala akong korupsyon na
ginagawa yan si VP Sara Duterte. At saka wala pa naman po silang napatunayan. Assuming pa lang ho sila sa kanilang reklamo. Pero hindi pa ho yan napapatunayan. So magkakaalaman po tayo. Pwede kong itaya ang karir ko for the Vice President na talagang yung kanyang credibility hindi matatawaran kanyang credibility ang kanyang pagkatunay na makabayan. Inuuna na talaga ang tao. Totoo po yan, inuuna po talaga niya ang tao. Mantakin niyo po buong lugar, sansalok ng Pilipinas, pinupuntahan po niyan para matulungan at marinig ang boses ng taong bayan. Ayan po ang ginagawa niya. Pero yung isa po dyan, yung bangag, nandyan lang po sa opisina niya at wala ho, kala mo kung presidente ba siya o hindi. Wala akong nagagawa, nakaupo lang. Ano ba yung ginagawa niya? Alam niyo na, di nagsisinghot. Ewan ko kung totoo nga yun. No? Makikita niyo naman po, malalaman niyo naman po sa kanyang body language, di ba? Kung anong pinaggagawa niya sa buhay. Tsaka, ito ho, malalaman natin ang isang presidente na lagi hong dapat ito, open po siya sa lahat. Lahat ng problema dapat sinusolusyonan. Pero ano po inuuna niya? Yun. Hindi ho, para mapabagsak ito si VP Sara Duterte. Ang inuuna, hindi po niya pinapakinggan itong korupsyon kung talagang seryoso siya. Dapat itong issue muna ang unahin niya. Di ba ho? Si Ocampo na naantala ang impeachment proceedings dahil sa adjournment ng Senado hanggang Hunyo. Nagbigay din ng komento ang konsehal sa kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa kanya, napakaayos ng pamamalakad ni VP Sara noon bilang alkalde ng Davao City. During the time of the Vice President as Mayor of Davao City, napakaganda ng takbo ng kalakalan sa Davao City. The service of the government services are at napakataas ang kalidad. No, everybody is happy. No, Davao City is safe and it reaps awards left and right na the most livable city, child-friendly city, the best Davao City Police Office, you name it, halos lahat ng award nandiyan. Sa huli, umaasa si Councilor Ocampo na kikilos ang Korte Suprema para siyasatin ang mga irregularidad sa 2025 national budget. So yan po mga kababayan, dapat marinig na po natin ang Supreme Court at mapag-usapan na po itong budget na nangyayari, kung bakit po blanco. At syempre po, kailangan protektahan natin si VP Sara Duterte. Siya lang po talaga ang pag-asa natin. Narinig nyo naman po sa kanyang panunungkulan bilang mayor noon. At napakaganda po ng Davao. At ito po ay kailangan po natin sa buong bansa. Sa ating bansa na i-adapt po niya ito at gawin niya ito sa ating bansa para ang mga Pilipino ay maayos, wala akong korupsyon, malinis, safe po tayo, at wala tayong alinlangan sa mga ginagawa ng gobyerno. Yun lang po mga kababayan, mag-comment lang po kayo kung anong masasabi nyo dito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para updated po tayo palagi.